Buhay nanay for today's vlog. Samahan nyo nga ako mga mare at maglilinis nga ako ng kwarto. Kapag meron kang toddler, asahan mo na na araw-araw parang binabagyo yung bahay nyo. Magpapalit nga rin pala ako ng bedsheet kaya eto tinanggal ko na at gumagamit nga ako nitong bedsheet suspender. Napakatibay nga nito mga mare dahil 2 years na to sa akin. Color gray nga itong bedsheet na nilagay ko at gumamit na rin ako nitong Dasmite vacuum from AC. Gamit na gamit ko tong vacuum na to mga mare dahil sobrang lakas ng sanction at higop na higop yung alikabok na hindi nakikita. Binacuum ko na nga rin yung mga unan, pati na rin atong mga stuffed toys ni Habila. Saglit ko lang binacuum etong kama at etong mga unan at tignan nyo kung gaano kadaming alikabok yung nakuha. Every week ako naglilinis kaya magtataka ka na lang kung saan nanggagaling yung mga alikabok na nakuha. Nang maayos ko na nga yung higaan, dito naman ako sa mga laruan ni Habila. Ito yung isa sa pinakamagulong lugar dito sa bahay dahil tignan nyo naman nakatambak lahat ng laruan ni Habila. Pero ang nakakatuwa nga lang sa batang to mga mare, pagkatapos niya maglaro, nililigpit niya. Hindi nga lang kasing ayos na kapag ako'y nagligpit. Binacuum ko na nga rin pala to mga mare at ang gamit ko nga ay yung wireless vacuum from my mate. Ito yung vacuum na gamit dito sa bahay dahil napaka-easy lang gamitin. Hindi na nga ako nagwawalis dito sa bahay at palagi ng vacuum yung ginagamit ko simula nung nagkaroon ako nito. Nilipat ko nga pala itong mga laruan ni Habila at pinag-iba-iba ko ng pwesto. Nagbawas na nga ako ng mga laruan ni Habila at nilagay ko na yung iba sa kabilang kwarto pero ewan ko mga mare parang ang dami-dami pa rin tignan. Nilinis ko na nga rin pala itong table niya dahil madalas nga siyang nandito. Habang naglilinis ako, eto't pinahiram ko muna si Habila ng phone para manahimik at makapaglinis nga ako na maayos. Pagkatapos ko sa play area niya, dito naman ako sa aking vanity at sa working table. Nag-vacuum lang ako mga mare at kahit etong mga ilalim ay hindi nakaligtas. Isa-isa ko na nga rin palang tinanggal etong mga bag para makapagpunas ng shelf. Wala naman bintana dito sa kwarto namin kaya hindi masyadong maalikabok. Kaya minsan twice a month lang akong nakakapagpunas-punas dito. Pero syempre yung pagbabacuum ko mga mare ay araw-araw yan. Pagkatapos ko nga pala mapunasan yung shelf, eto at isa-isa ko na rin nilagay itong mga bag. Ito yung mga bag na bihira ko lang gamitin dahil yung ibang bag na ginagamit kong madalas ay nasa loob ng cabinet. Dito sa gilid, dito ko na lang nilagay yung mga headband na bihira ko lang din gamitin. Isinunod ko na nga rin palang tanggalin isa-isa etong mga nakapatong sa table para mapunasan. Gamit na gamit yung wipes sa paglilinis mga mare at etong foam soap nga yung ginagamit ko. 5 packs na yan mga mare tapos sobrang affordable lang, parang less than 100 pesos nga lang yata. Pagkatapos ko mapunasan yung working table, dito naman ako sa vanity. Isa-isa ko lang din tinanggal yung mga gamit at eto pinunasan ko na. 3 years na nga tong vanity at kung mapapansin nyo, medyo luma na mga mare pero buong buo pa. Napakatibay nito tapos sobrang affordable pa. Pinunasan ko nga lang mga mare, bali dito sa pinakababa, dito ko nilagay yung ibang pabango. Simula nung nagka-allergy rhinitis si Habila, bihira na lang kaming magpabango at yung iba nga dito mga mare pinamigay ko na. Ganun na yata talaga kapag naging nanay ka, lahat ng ikakasama sa anak mo, nako, iwas na iwas ka. Nagsali na nga rin pala ako ng alcohol dito sa kwarto dahil naubusan na. Pagkatapos ko malinis, eto at medyo umaliwalas na nga itong kwarto. Hindi ko alam kung ilang oras lang to malinis dahil maya-maya magulo na naman. Napakasarap na ngang humilata kapag bagong palit yung bedsheet at mabango yung kama. Syempre, etong room and linen spray ng Balay Bango yung gamit ko. Kung hindi nyo pa nga nasusubukan etong bamboo nectar, nako mga mare, bakit? Char. Sobrang bango nito at paniguradong kapag ito yung gamit nyo, mas mapapahimbing at mapapasarap ang tulog.